Mga kamarino, it's a wonderful Saturday. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Rise and shine! Gising-gising na, mag-unat-unat na. Good morning sa inyo at sa inyong mga pamilya. At syempre, good morning sa aking magiting, matikas, atapang na partner, walang iba kundi si Admiral Eduardo Maar Santos, buong buo. Good morning. Buo. Yan. Good morning din sa'yo, partner. Mukhang naluma ako doon sa buong-buo mo. My ever-radiant, Yun. glowing, Yan. beautiful. Yan. Ano ba? Buong-buo na yun. Buo pa rin, di ba? O, buo tayo ng 2025, di ba? Sige, mga kamarino, kasabay po ng inyong almusal. Samahan nyo rin kami sa makabuluhang talakayan tungkol sa larangan ng maritima dito po sa ating bansa. Bukod sa talakayan, syempre marami rin kaming mga ikikwento sa inyo na sure ay kapupulutan ninyo ng maraming aral, mga kamarino. Pero bago yan, partner, may handa akong gustong i-share sa ating mga kamarino to give them a kickstarter, panggising, ngayong umaga. Okay. Sige nga, Admiral, anong inihanda mo sa amin? Alam mo, ito ang quote. Sabi ni C.S. Lewis, Amerikano to. And I quote, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." Unquote. Sige, kung diba? pwedeng sabihin mo sa amin yan ng Tagalog. Walang mas matanda pa. Oo. Walang tumatanda. Oo. Yun na yun? Parang ang dami nang sinabi mo, parang ay iksi. Oh, anong ibig sabihin ng sinabi mo, Admiral? Nosebleed. Kasi matanda, nalubak ako doon sa tanda. Nalubak kasi sa tanda. Huwag ka nakatingin sa akin pag tanda, Admiral. Okay. Oh, sige, you are never too old to set another goal or another new dream. Okay, so... Ibig sabihin nun, walang matanda dito, walang bata. Pero walang matanda na hindi na pwedeng magtayo pa o gumawa ng panibagong panaginip. Or pangarap. O panibagong pangarap. Yes. Yun. O, lagi tayong umaasam kung anong gusto nating asamin. We dream, we hope, we have a vision. So, wala yan kung bata, matanda, o saksakan kayo ng tanda. Hindi ako nakatingin sa'yo. Bakit ako nakatingin, ha? Okay? So, lahat tayo ay parang sponge. Absorb lang ng absorb. Learn and learn, and dream and dream and dream and dream. Correct. Yan. Tama yan. At sabi nga nila, walang bayad ang mangarap. Dapat. Diba? Wala. Diba? Sige lang, mangarap ka lang. Hanggang kaya mo mangarap ka. Oh, well, eto Basta nga. susundin yung pangarap. Oo naman. Huwag ka na nakatihaya lang dyan, Dapat friend. nangangarap ka lang. tapos O natutulog ka. nangangarap Walang mangyayari. Sabi nga nila, hindi bumabagsak ang apple from the tree. So, kung ikaw ay nakahiga, hindi babagsak ang mansanas mula sa puno. Kailangan mo pa rin siyang pitasin. Dahil pag bumagsak na yon, bulok na siya, friend. Sasakitan tiyan mo. Pati ulo mo, pag pati- tinama. Pag tinama ka. Well, anyway, ito nga po ang programa na ginawa para sa inyo, mga kamarino. Gawa ng mga marino. Para sa marino. Kaya all aboard dito sa... Yan ang marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa kabila ng mahaba-habang pagkapalaot sa karagatan, mahalaga ang pagkakaroon ng inspirasyon at lakas ng loob upang magpursigi sa larangan na itinahak ng ating mga kababayang marino. At para sa ating tampok na kamarinong former Chief Cook at Chief Steward na ngayon ay culinary instructor, pagmamahal sa pagluluto at pagmamahal sa pamilya ang kanyang ginawang motivation. Ang pangalan ko ay Claudio Gredonia Legaspi, 73 years old. Bago maging chief cook sa barko, nagsimula ang culinary journey ni Claudio sa pagiging dishwasher sa isang Chinese restaurant sa Pasay City. Nung ang ate ko meron siyang asawang Chinese, sa chief cook sa restaurant, si Chinese restaurant. At dahil na lang sa pamamagitan niya, ay na-hire kami ng aking kapatid na
maging kusinero sa restaurant. At doon kami nag-umpisa sa dishwasher, kitchen helper, food preparation, at saka sa assistant cook. At doon na nag-umpisa ang pagiging kusinero. Pakunti-kunting tinamo ni Claudio ang pag-angat sa ranggo ng pagiging kusinero. Kaya mapa-restaurant man o karinderya, kanya nang nasubukan. At nagtatrabaho ko dati noon sa isang restaurant sa Pasay Road sa Makati, sa pag-aari ni Mother Lily, yung Mother China restaurant. At then, nalipat ako sandali ng ilang panahon sa Shangri-La, finest restaurant sa West Avenue. Nung waiting na ako sa listahan ng aalis, nagtayo kami ng misis ko na isang maliit na karinderya. Breakfast, lunch, and dinner ang inahanda namin. Dito kami sa dagat-dagatan pa nakatira, sa Nabutas. Diyan kami nag-umpisa. At diyan kami nagbuo ng pangarap ng misis ko na sana masinso naman para sa aming mga anak. At masakit mang mawalay sa kanyang mga minamahal sa buhay, mas naging matimbang kay Claudio ang kanyang mga hangarin para sa kanyang mga anak at asawa. Siyempre, nangangailangan ako dahil siyempre dumadami ang anak. Naghangad ako na kumita ng malaki dahil nga sa aking mga anak, sa pangarap ko para sa kanila. At nag-apply ako as a second cook. Kumpara sa pag-a-apply ngayon sa barko, ibang-iba ang naging karanasan ni Claudio noong 1984. Sa panahon noon, noong 1984, hindi mahirap mag-apply kapag ikaw ay especially marunong ka magluto dahil nangangailangan sila ng mga kusinero sa barko. At natanggap naman ako, pinakuha ko ng Seaman's Book at saka nung SOLAS. Kinalaunan, nagbunga ang kanyang pagsusumikap sa barko. From second cook ay naging chief cook hanggang siya ay naging chief steward. Ang chief steward, yan ang head of departments. Meron din akong sariling office at doon nagre-report ang aking mga chief cook, second cook, mga missman. Doon sa akin nagre-report. At saka ang kanilang mga kung anong kailangan sa barko, ako ang gumagawa ng requisition para sa mga request para sa pangangailangan ng barko. Kasabay ng kanyang pagpupursiging magawa ang tungkulin bilang chief steward, kailangan niya ring gampanan ang kanyang responsibilidad bilang padre de pamilya sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung sa kahalagahan ng pamilya, talagang sasabihin ko, maski ko masabi mo, napakahalaga dahil biro mo, i-donate ko ang aking buhay, sinacrifice ko ang aking buhay sa maraming alon, malalaking alon sa mga problema sa barko. Kaya, sa kada pag-uusap nilang magpapamilya habang siya ay on board, ganon na lamang niya ito pinapahalagahan. Pag kami tumatawag sa family, ay kung gusto namin medyo mas mura ng konti, yun ang ginagamit namin, yung radio operator na yan, ng over. Ano tumatawag? Tumatawag ka, hello, andito kami sa ganito, over. Ano naman siya. At sa patuloy niyang pagsusumikap, paunti-unti ring nasuklian ang mga sakripisyo ni Claudio. At sa awa naman ng Diyos, sa trabaho kong yon, ay napagtapos ko ang aking mga anak. Tapos sila lahat. Sa pagsisikap din ng misis ko, sa pagkikipagtulungan sa akin, dahil siyang tumatanggap na aking allotment na ibinibigay ko sa kanya, napag-aral niya ang aming mga anak at napagtapos naman sila. Napagdesisyonan din ni Claudio na magretiro sa pagbabarko. Subalit, hindi rito nagtatapos ang kanyang pagmamahal sa pagluluto. Ngayon, siya naman ang nagtuturo ng culinary sa mga nais paglinangin ang kanilang love for food. As an instructor o trainer, dapat sa pagmamahal mo sa iyong trabaho, dapat isineshare mo yun sa mga estudyante mo. Tulad nila, itong mga estudyante na ito, may mga pangarap yan. Ang tanong dyan bakit sila nag-aaral ng cookery o culinary? Dahil gusto nila matuto. At may mga purpose yan, mag-business, magtrabaho sa abroad. Yan ang purpose niyan. At napakalaking bagay yon para sa kanila. Determinadong mapagtagumpayan ang hamon ng buhay, ginamit ni Claudio Gredonia ang kanyang kaalaman sa pagluluto upang makaangat pa sa kahit na pinakamataas na alon sa kanyang buhay pagmamarino. At sa kabila ng lahat ng hirap, ginawang angkla ni Claudio ang kanyang pamilya upang labanan ito. For everyone yan, mga seaman, inspiration at determination. Yung dalawang salita na yun, inspiration at determination.
ang kailangan nila. Na ibig sabihin, dahil lang inspirasyon nila ang pamilya nila, ang mga mahal nila sa buhay, at determine nila na mag-success sila sa kanilang hanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa aming pagbabalik, Magna Carta of Filipino Seafarers ating uusisain. Dito lang sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, this February marks the month of love. Kaya sa inyong one and only, Irog, babe, treat them o kung ikaw man ay single, treat yourself and your loved ones to a memorable Valentine's celebration only at SM Supermalls. Gawing unforgettable at puno ng pagmamahal ang inyong buwan ng pag-ibig only with SM Supermalls. Para maging updated sa mga Love Month ganap ng SM Supermalls, like us on Facebook, Instagram at X at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Mga kamarino, ating alamin ang inyong mga karapatan at obligasyon bilang mga Pilipinong mandaragat ayon sa mga nakasaad sa RA 12021 o Magna Carta of Filipino Seafarers. Sa isinagawang webinar ni Congressman Ron Salo, isa sa mga primary authors sa Kongreso ng nasabing batas, kanyang itinalakay ang mga rights and duties ng mga Filipino seafarers sa ilalim ng batas. O syempre, hindi lang po itong litanya ng iba't ibang mga karapatan, kundi holistic po yung batas po nito. To make sure that those particular rights na binabanggit po rito ay magkaroon po ng katuparan. Ilan sa mga mahalagang karapatan na nakasaad sa batas ay ang mga sumusunod. Section 8, Right to Self-Organization and to Collective Bargaining. Section 9, Right to Educational Advancement and Training at Reasonable and Affordable Costs. Section 10, Right to Information. Section 12, Right to Safe Passage and Safe Travel. Section 13, Right to Consultation. Section 16, Right to Free Legal Representation. Section 18, Right to Immediate Medical Attention. Section 19, Right to Access to Communication. Section 20, Right to Record of Employment. Section 21, Right to Fair Treatment in the event of a maritime accident. Section 22, Right to a Fair Medical Assessment. Habang ang ilan naman sa mga katungkulan na obligadong gawin ng mga Filipino seafarers ay ang mga sumusunod. Una dyan ay ang compliance, pagsunod sa chain of command, due diligence sa mga gawain, respectful conduct, pagsasaayos ng moral standards, at pagsisigurado ng mabuting kalusugan. Nakasaad din sa batas ang ilan sa mga requirements tulad ng minimum age of employment para sa mga Philippine registered ships na 18 years old maliban sa mga kadete, pre-employment medical examinations o PEME para sa mga overseas seafarers, medical certificate sa DOH accredited facility, at training na alinsunod sa Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers o STCW at
Maritime Industry Authority o MARINA. The seafarers are the unsung heroes behind the seamless transport of goods, contributing not just to global trade but also the Philippine economic stability. With billions of dollars in annual remittances, seafarers provide a lifeline for many Filipino families and support the nation's growth. So the Magna Carta Filipino Seafarers ensures that your invaluable contributions are met with respect and protection, as well as recognition. By safeguarding your rights, such as fair working conditions, access to medical care, and freedom from discrimination, we affirm the seafarers' value as professionals. Equally important, by upholding your duties, we emphasize the importance of competence, accountability, and adherence to global standards. Sa aming pagbabalik, straight from a fresh graduate. Bakit nga ba mahalaga sa kanya ang Pag-ibig Fund? Alamin natin yan dito lang sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, this February marks the month of love. Kaya sa inyong one and only, Irog, babe, treat them o kung ikaw man ay single, treat yourself and your loved ones to a memorable Valentine's celebration only at SM Supermalls. Gawing unforgettable at puno ng pagmamahal ang inyong buwan ng pag-ibig only with SM Supermalls. Para maging updated sa mga Love Month ganap ng SM Supermalls, like us on Facebook, Instagram at X at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Kaagapay ng mga Pilipinong manggagawa ang Pag-ibig Fund sa pagkamit ng kanilang pangarap na buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. At para sa isa nating nakapanayam na bagong graduate, ano kaya ang kwentong Pag-ibig Fund niya? Magandang araw po. Ako po si Rose Bautista. I am a fresh graduate. I graduated last October 2024. Since then, halos 5 months na akong nag-work. And una talaga sa mga inasikaso ko or nasa isip ko, even before applying, ay yung pag-apply sa mga mandatories, lalo na yung sa Pag-ibig Fund. Kaya din naisip ko na mag-apply for mandatories kasi yung goal ko talaga sa pagkatrabaho ay makatulong sa family ko, hopefully through savings, ganyan, and in times of emergency, makapag-loan din. And ang alam ko, yung Pag-ibig Fund talaga yung makakatulong doon kasi trusted doon yung mailalagay yung sahod, ganyan, yung perang hard-earned ko. Actually, sobrang dali ng pag-apply sa Pag-ibig Fund. Ang kailangan ko lang gawin, pumunta online, hanapin sa website nila no, yung Virtual Pag-ibig, which is, ayun, yung ginawa ko lang ay mag-fill in ng form, online na yon. So, personal information, kung sino mga possible beneficiaries ko, yun lang yung ginawa ko. Tapos after that, ginawa nila is nag-send sila ng tracking number para after that, makuha ko na yung mismong Pag-ibig Fund number ko. And yun na lang yung hinihintay ko ngayon. And I am really, really excited na masimulan ng hulugan yung Pag-ibig Fund account ko, no? Para
maklaim ko na yung benefits, which is talaga yung pinaka inaabangan ko is yung saving. Sa mga kapwa ko fresh graduates and fellow first-time job seekers, yung pinakapayo ko talaga is before you apply for a job, magsimula na kayong mag-apply for your mandatories, lalo na yung Pag-ibig Fund. And if hindi nyo pala alam, meron tayong tinatawag na First-Time Job Seekers Act, which is, yun ay, di ba may mga NBI clearance, barangay clearance, even med-cert, ganyan. Pwede kayong mag-apply sa inyong barangay para magkaroon kayo or para ma-avail ninyo itong free or waived fees para sa mga nasabi kong documents. And ayun, sana makatulong nga ito, no? And for sure, sana yung priorities nyo talaga is yung mga mandatories tulad ng Pag-ibig Fund. Mga kamarino, kamakailan lamang ay kinilala ng Governance Commission of Government-Owned Companies o GCG ang Pag-ibig Fund bilang isa sa mga top-performing government-owned companies sa isang seremonyang ginanap sa Pasay City. Ito ay iginawad sa Pag-ibig Fund dahil sa pagsunod ng institusyon sa maayos na pamamahala at pagbibigay ng serbisyong makamasa. Bilang pasasalamat, isinaad ni Pag-ibig Chief Executive Officer Marilyn C. Acosta na ipagpapatuloy pa nila ang pagpapamahagi ng Pag-ibig brand of service na tapat na serbisyo mula sa puso. Matapos ang isang taon, pinalaya na rin ng mga Houthi rebels sa Yemen ang 17 mga kababayan nating seafarers kasama na ang iba pang mga crew members sa MV Galaxy Leader noong January 23, 2025. Matatandaang unang nilusob ang MV Galaxy Leader habang sila'y papalaot sa Red Sea noong November 2023. Sa pagdating ng ating mga kababayang mandaragat sa Pilipinas noong January 24, 2025, immediate repatriation assistance ang direktiba ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa ilalim ng pamumuno ni Administrator Arnel Ignacio. Kasama sa repatriation assistance ang pinansyal, counseling at stress debriefing. Sinisigurado rin ng OWA ang tuloy-tuloy na pagkalinga sa ating mga kababayang naapektuhan. This portion was brought to you by GCash. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. SM Supermalls. Mga kamarino, this February marks the month of love. Kaya sa inyong one and only, Irog, babe, treat them o kung ikaw man ay single, treat yourself and your loved ones to a memorable Valentine's celebration only at SM Supermalls. Gawing unforgettable at puno ng pagmamahal ang inyong buwan ng pag-ibig only with SM Supermalls. Para maging updated sa mga Love Month ganap ng SM Supermalls, like us on Facebook, Instagram at X at SM Supermalls. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space, where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares.
This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Talaga nga namang umaapaw with inspiration and information ang ating episode ngayong araw. Ayan, at sana kayong mga marino ay na-push, natulak, at naging positibo sa inyong mga pananaw sa panonood ng ating mga istorya at mga impormasyon. Hatid sa atin syempre ng Yanang Marino. Dahil ang aming programa ang... The first and the longest running television program para lang po sa inyo, mga kamarino. Yan. Kaya naman, sabi nga natin, the first and the longest. Napakarami na nating pinagdaanan, pinagsamahan, mga kamarino. Kaya naman, pagdating sa mundo ng maritima, dapat manood ng... Yanang Marino. Yun lang ang kailangan nyong panoorin. Weekly po yan, ha? Kaya samahan nyo kami tuwing Sabado, every Saturday. Anong oras nga, Admiral? From 8 to 8:30 in the morning, live po yan sa PTV4. Yan. And don't worry dahil pag may na-miss silang episode, Admiral, Siyempre, pwede niyong balik-balikan ito sa aming, hindi amin, sa YouTube channel. Yes. Ang title, My Channel Oo. kanya. Mareya. My Hindi ako. channel. Hindi kanya, hindi sa inyo. My channel. Ang dali, di ba? At syempre, I-like niyo po Yan. sa aming Facebook page ng Yanang Marino. ayan. Kaya muli ang imbitasyon na samahan kami tuwing Sabado, ha? But for now, Anchors away. bye! Bye-bye.